Mapagpalang araw po, Sir Van. Ako po si Rosita. Gusto kong ibahagi ang kwento ko kahit alam kong hindi ito madaling pakinggan. Hindi ko ito ikukwento para magmukhang inosente. Ikukwento ko ito dahil pagod na akong magkunwari na normal ang lahat. Habang sa loob ko, konsensyang-konsensya ako dahil sa nagawa kong pagkakamali. Nagsimula ito noong magbukas ako ng sari-sari store. Maganda ang takbo nung una. May mga suki ako at dagsain din ang store ko. Ang pakiramdam ko noon, sa wakas may sarili akong pwesto sa buhay at may income na. Hanggang sa ang kumari ko na katapat bahay lang namin ay nagpatayo rin ng sari-sari store. Sa umpisa sinabi ko sa sarili ko na okay lang. Maayos naman kami, wala kaming alitan. Sinabi ko pa nga sa kanya na mas mabuti dahil mas maraming mapagbibilhan ng mga tao. Nang magbukas siya, doon ko naramdaman ang unang malaking sampal. Dinumog agad ang tindahan niya. Yung mangilang-ilang customer ko nandoon na rin sa tindahan niya. Nakikita ko mula sa bintana ko yung pila sa kanya, yung tawanan at yung pagabot ng barya. Samantalang sa tindahan ko, biglang tumahimik. Yung mga dating suki ko dumadaan na lang. Yung iba titingin muna sa paninda ko tapos pakiramdam ko i-judge nila at tuloy na agad sa store ng kumare ko habang nagbubulong-bulungan. Doon nagsimulang umikot sa ulo ko yung pakiramdam na parang walang silbi ang store ko. Pinipilit kong isipin na negosyo lang ito at normal ang kompetisyon. Pero habang tumatagal, hindi na negosyo ang nararamdaman ko. Parang ako na yung natatalo. Ako na yung napapahiya. Ako na yung unti-unting nabubura. Sinubukan kong lumaban ng patas. Nagbaba ako ng presyo. Kung sa kanya 20, sa akin 15. Inisip ko lilipat sila sa mas mura. Pero hindi. Doon pa rin sila. Ginaya ko rin ang paninda niya. Kapag naghahalo-halo siya, naghahalo-halo rin ako. Kapag may videoke sa labas ng bahay niya, meron din dapat ako. Araw-araw akong naghahanap ng paraan at araw-araw din akong napupuyat kakabilang ng collections ko. Pero sa dulo, kapag kinukwenta ko ang kinita, lalo lang akong nagagalit. Parang kahit anong gawin ko, kulang. May kalakihan naman Sir Van ng kita ko. Pero sa tuwing naaalala ko ang mga nawala kong customer na lumipat sa store ng kumare ko, pakiramdam ko sobrang liit ng kita ko. Doon pumasok ang plano ko. Yung inggit ko na hindi na tahimik. Yung inggit kong tinutulak na talaga ako. Sabihan niyo na akong masama, pero nagsimula akong maghanap ng butas sa kanya. Isang mali lang, isang chismis lang, kakapitan ko. Siniraan ko siya. Nagbitaw ako ng salitang alam kong makakasakit at makakasira kahit wala akong ebidensya. Ang nasa isip ko lang noon, kung babagsak siya, aangat ako. Kung masisira siya, babalik sa akin ng mga customer. Pero siya tahimik lang. Hindi ako sinugod. Hindi ako pinahiya sa harap ng iba. Hindi ako tinabla sa daan. Tahimik lang siya. Tuloy pa rin ang tindahan niya. Tuloy pa rin ang pagngiti niya sa tao. Yung katahimikan niya ang mas lalo kong ikinagalit. Parang minamaliit niya ako. Kahit wala siyang sinasabi. Parang ako lang ang nagwawala. Siya kalmado. At doon ako tuluyang nakaisip ng malagim na plano, Sir Van. Isang araw, gumawa ako ng desisyong hindi ko pinag-isipan ng maayos. Lumapit ako sa isang mangkukulam at pinakulam ko ang kumare ko. Hindi naman po matindi, Sir Van. Yun bang parang magkakasakit lang siya. May konsensya pa rin naman kasi ako noon. Palihim akong kumuha ng damit niya na nakasampay sa bahay nila nung minsang bumisita ako doon. Habang hinahatak ko yung damit, nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung kaba o galit. Parang nakokonsensya na ako pero ang nasa isip ko, ito na ang paraan para hindi na siya laging panalo. Pagkaraan ng ilang araw, napansin kong pinag-uusapan siya ng mga customer niya. May napapansin daw sila. May pagbabago raw kasi sa kumare ko.
Dapat sana doon pa lang nakonsensya na ako at kinabahan. Pero ang nangyari, napangiti pa ako ng palihim. Sa isip ko, gumagana na ang ginawa ko. Pumunta ako sa tindahan niya na kunwari bibili para makita ko mismo kung anong nangyayari sa kanya. Siya ang nagtinda sa akin pero naka-face mask. Sa mukha niya may maliit na butlig, pati yung braso niya ay namumula at pakamot-kamot siya. Tinanong ko siya kung anong nangyayari. Nginitian niya lang ako. Yung ngiti niyang yun para akong sinampal ulit na parang sinasabi niyang kahit anong gawin ko, kaya pa rin niyang tumayo. Umalis ako na mas nagngingit-ngit. Akala ko iiwasan na siya ng mga tao at matatakot sila. Pero kabaligtaran ang nangyayari. Mas dumami pa ang bumibili sa kanya. Naaawa raw sila. Kawawa daw si kumare. Ang sipag pa rin daw. Ang bait pa rin daw. Samantalang ako unti-unti kong nararamdamang nauubos. Doon ako napiko ng tuluyan. Pag-alis ng mga customer ko, pumunta ulit ako sa bahay nila at kumuha na naman ako ng damit niya. Bumalik ako sa mangkukulam at sinabi kong hindi sapat. Gusto ko pa ng mas matindi. Binalaan niya ako na may malaking babalik sa akin. Pero sinabi ko tatanggapin ko. Hindi na ako nakinig nun. Ang gusto ko lang maramdaman niyang natatalo rin siya. Kinabukasan, nakita kong sarado ang tindahan ng kumare ko. Natuwa ako. Hindi na ako nagkunwari. Natuwa talaga ako, Sir Van. Dahil sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ako naman ang pinapanigan ng mundo. Sa akin bumili ang mga tao. Sa akin pumipila. Pagkaraan pa ng ilang araw, bandang 9:00 siguro ng umaga, nagkakagulo sa bahay nila. Nang sumilip ako, tinatakbo nila ang kumare ko sa tricycle. Masama na po kung masama, pero bumulong ako noon. Sabi ko pa deserve niya. Pabidang tao eh. Kinabukasan, yung tindahan niya nakasara. At ang mga customer niya sa akin na bumibili. Galak na galak ako noon sa nangyayari. Pero nawindang ako, Sir Van. Ilang araw matapos nilang umalis sakay ng tricycle, balita agad sa amin na patay na ang kumare ko. Sabi nila, bigla raw lumaki ang tiyan sa hindi malamang dahilan at pumutok daw yon. Noong narinig ko yon, parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ko. Pero hindi ko pinagtuunan ng pansin. Parang nawalan na ako ng pakialam sa kumare ko. 3 araw ang burol niya. 3 araw din akong hindi nangamusta sa pamilya niya. Nasa labas lang ako, nagtitinda. Nakikita ko yung asawa niya. Iniimbitahan akong pumasok, pero dinidedma ko na lang siya, Sir Van. Hindi naman importante ang kumare ko. Importante ang kikitain ko. Pero hindi pala natatapos doon. Ilang araw matapos ang burol, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Noong magsasara ako ng tindahan, may nakita akong figura ng babae sa kalsada na nakatingin lang sa gawi ko. Kahit na malayo, nakikita ko agad ang tindig pa lang. Kumari ko na yon. Nanindig ang balahibo ko, kaya dali-dali kong isinara agad ang bintana at pumasok ako. Sa gabi ring yon na naginip ako. Sinasakal ako ng kumari ko at sinasabi niyang pagbabayaran ko raw lahat ng ginawa ko. Paulit-ulit, Sir Van. Tuwing pipikit ako, mukha niya ang nakikita ko. Sa huli na ospital na ako dahil natumba na lang ako 1 beses dahil nahilo ako. Kulang na raw ako sa dugo, sabi ng doktor. Isang araw, habang nagtitinda ako, may lumapit na customer. Nakayuko siya at diretso lang hanggang sa bintana. Tinanong ko kung anong kailangan niya pero hindi siya sumagot. Bigla siyang nagangat ng mukha at halos mawala ako sa ulirat. Mukha ng kumari ko yon. Nakatingin sa akin ng masama at umiiyak. Napaatras ako at nanlambot ang tuhod ko. Tapos nagsalita siya pero ibang boses. Bibili raw siya. Kumurap-kurap ako at parang biglang nabasag ang eksena. Ibang tao na ulit ang nasa harap ko. Kanina pa raw niya ako tinatawag pero nakatulala lang daw ako.
Tinawag ko na lang ang anak ko para siya nang magtinda. Ayoko mang aminin pero takot na po ako, Sir Van. Parang sa lahat ng bagay, konting kaluskus lang ay animoy naririnig ko o nakikita ko si Kumare. Lumapit ulit ako sa mangkukulam at sinabi ko ang mga nangyayari. Sabi niya, posibleng yun daw ang kapalit ng ginawa ko. Humingi ako ng tulong pero sinabi niyang hindi na raw niya ako matutulungan. Multo na raw kasi ang kalaban niya. Pag-uwi ko, habang naglalakad, palingon-lingon ako dahil parang may kasabay akong maglakad. Nakakaamoy ako ng amoy formalin at amoy sampagita kahit wala namang sampagita sa paligid. Pakiramdam ko presensya ng kumare ko ang sumusunod sa akin. Kaya ang ginawa ko, lakad, lingon, lakad ulit hanggang makarating ako sa bahay. Pagdating ko, pinapasok ko agad ang anak ko at pinalak ang pinto. Pero pagkasara, may kumatok ng paulit-ulit. Aabutin na sana ng anak ko ang doorknob. Pero pinigilan ko siya. Parang alam ko kasi kung sino yon. Nagtanong ang anak ko, kaya nasigawan ko siya. Tapos biglang may nagsalita sa labas. Boses ng asawa ko. Buksan ko raw ang pinto. Doon ako parang bumalik sa katinuan. Pagpasok ng asawa ko, hindi ko na nakaya. Inamin ko sa kanya ang ginawa kong pagpapakulam sa kumare ko dahil lang sa inggit. Halos suntukin niya ako sa galit. Iyak lang ako ng iyak. Inutusan niya akong humingi ng tawad sa pamilya ng kumare ko. Pero hindi ko nagawa dahil nahihiya ako at natatakot. Natatakot ako sa galit nila. Pero mas natatakot ako sa totoo na ako ang pinagmula ng lahat. At ako rin ang dahilan kung bakit namatay ang kumare ko. Ngayon nagsara na ako ng tindahan. Palagi kasing may nagpaparamdam sa akin. Kung hindi ako binubulungan, may biglang aninong dumadaan. May titig na pakiramdam ko nasa likod ko kahit walang tao. Minsan parang nalilito ako at parang may nakikita akong hindi ko maipaliwanag. Sir Van, ano po ang dapat kong gawin? Gusto kong bumalik sa normal ang buhay ko. Gusto kong matahimik at matulog ng hindi takot. Nilalamon ako ng konsensya sa nagawa ko. Alam kong hindi ko na maibabalik ang buhay ng kumare ko. Pero kung may paraan para itama kahit kaunti ang mali ko, gusto kong magsimula. Kahit mabagal, kahit masakit, basta sana may pag-asa pa. Hanggang dito na lang, Sir Van, at sana magsilbing aral ito, lalo na sa kagaya kong may inggit sa kapwa. Hi, Sir Van. Gusto ko lang humingi ng advice, lalo na sa'yo at sa mga listeners mo. Tawagin mo na lang akong Irma. May nagawa akong kasalanan, Sir Van, na hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ko lulutasin. Nagsimula lang ang lahat nung nainggit ako sa oras na binibigay ni Romel, yung lalaking kasama ko. Oo, alam ko, isa akong kirida, ahas, kabit, at kung ano-ano pa. Tanggap ko na, Sir Van, dahil alam kong mali. Palagi kasing pumupunta si Romel sa bahay nila Sita, yung dati niyang asawa, dahil may sakit daw umano ito. Sa una tinanggap ko pa, pero habang tumatagal, parang ako na yung laging nauubusan. Kasi Sir Van, wala nang natitirang pera para sa akin. Hindi naman sapat yung 500 pesos isang araw. Samantalang sa kanila, lalo na kay Sita, 2,000 ang binibigay niya. Dahil doon, palagi kaming nag-aaway. At kung minsan, hindi na siya umuwi sa bahay namin dahil doon na siya natutulog sa legal na pamilya niya. Kaya ako, napapraning at hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Kaya nung umuwi siyang isang gabi, binalaan ko na siya. Nakita ko pang tumatanggi siya nung una
At parang ayaw pa niyang aminin na napipilitan lang siyang mas malaki dapat ang sakin kaysa sa naunang pamilya niya. Pero sa huli, pumayag din siya. Bandang 12:00, may tumawag sa kanya. Pinapapunta siya sa ospital dahil sinugod daw si Sita at kailangan na naman nila ng pera para sa gagawing operasyon. Kita ko kung paano siya nagmamadali. Nagsasalita pa ako pero hindi niya ako sinasagot. At doon ako nilamon ng inggit. Pumasok sa isip ko, bakit sa kanila ang bilis niya? Bakit sa kanila, lalo na sa dating asawa niya, may oras at atensyon siya? Samantalang ako nakasakasama niya, parang wala lang. Nakipagsagutan ako sa kanya, Sorban. Pinapili ko na rin siya kung sino ang mas mahalaga. Ako ba o yung dati niyang pamilya? Hindi niya ako sinagot, kaya umiyak na lang ako. Hindi ko na idedetalye yung naging sagutan namin. Pero sa huli, ako ang pinili niya. Binigay niya sa akin yung phone niya at pati yung pera niya. Tumatawag sa kanya yung anak niya noon. Pero pinapatay ko lang yung cellphone. Hanggang sa isang araw, may balita na lang sa amin mula sa isang kapitbahay na taga-purok din nila Sita. Napatay na raw si Sita. Kahapon lang. Pero hindi ko sinabi kay Romel. Para ano pa, Sorban? Para maghabol siya. Para bumalik siya agad doon. Sa isip ko noon, kung wala na si Sita, wala na ring dahilan para iwan niya ako. Ilang araw lang, sumugod yung anak niya sa bahay namin habang wala si Romel. Ang ginawa ko, sinarahan ko siya ng pinto. Naririnig kong umiiyak siya sa labas, pero hindi ko na iniisip. Pinilit kong maging manhid dahil lang nasa utak ko lang, ako naman yung pinili. Pero pagkatapos nun, doon na nagsimula ang bangungot ko. Ilang gabi na sunod-sunod, binabangungot ako. Palagi kong nakikita si Sita at si Romel na magkayakap habang ako umiiyak. At palagi kong nararamdaman na may taong nasa likod ko o may nakamasid sa akin kahit wala naman. Hanggang isang gabi, nagising ako para umihi. Nasa tabi ako ni Romel at tulog na tulog. Bumaba ako sa higaan, dumiretso sa banyo at umihi na ako. Pero habang nasa ganong sitwasyon, may narinig akong paulit-ulit na pagkatok sa labas ng pinto. Akala ko si Romel, kaya sabi ko pumasok siya. Pero ganun pa rin, kumakatok lang at hindi pumapasok. Pagkaraan ng ilang saglit, tumigil din. Nung tapos na ako, nagsalamin pa ako para magilamos. Pero habang nakayuko ako at binabasa ang mukha ko, ramdam ko na naman na may tao sa likod ko. May hangin na paikot-ikot galing sa likuran ko, kahit sarado naman yung bintana. Nilagyan ko ng sabon ang mukha ko at doon ko naramdaman na parang may lumapit sa likod ko. Sobrang lamig. Halos magtindigan yung balahibo ko. At sa mismong tenga ko, may narinig akong bulong. Tinatawag niya yung pangalan ko. Tapos tumatawa. Kaya kahit puno ng sabon yung mukha ko, tumingala ako sa salamin. At pagtingin ko, halos lamunin ako ng takot. Dahil sa tabi ko nakita ko si Sita. Nakatingin siya sa akin at nakangiti. Binuka niya yung bibig niya at sa sobrang linaw ng boses niya, sinabi niya na papatayin niya raw ako. Doon na ako napasigaw. Napapikit ako sa takot. Yung sabon sa mukha ko, hindi ko na nga nalinisan. Pagkaraan ng ilang saglit, narinig kong bumukas yung pinto. May lumapit sa akin, si Romel. Tinatanong niya ako kung anong nangyayari. Ayokong dumilat nun at ayoko ring sumagot dahil baka makita ko ulit si Sita. Yun na lang ang huling namalayan ko bago ko maramdaman yung braso ni Romel sa likod ko. Pagkagising ko, unang sumilay sa akin yung mukha ni Romel. Nag-aalala siya. Pagbangon ko, luminga-linga agad ako sa paligid dahil baka naroon na naman si Sita. Parang baliw na ako, Sorban.
dahil sa dami ng tumatakbo sa isip ko. At habang nakaupo ako, nakita ko si Sita sa harap ng banyo, nakangiti. Papalapit siya ng papalapit sa likod ni Romel. Napapikit na naman ako, tapos tinuturo ko siya kay Romel. Tumingin siya sa likod niya at pagtingin niya ulit sa akin, kunot na kunot yung noo niya. Wala raw si Sita. Palaging ganun. Sa bawat araw, sa bawat gabi, ako lang yung nakakakita. Kaya halos hindi na ako makatulog sa takot. Ang gusto ko lagi kasama ko lang si Romel. Dahil kapag mag-isa ako, pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Pero sabi ni Romel, wala raw kaming kikitain kung ganun, na nasa tabi ko lang siya palagi. Kaya ang ginawa ko, umuwi muna ako sa pamilya ko at doon pansamantala. Pero kahit ganun, sinusundan pa rin ako ni Sita. Minsan, sinubukan kong magpagamot sa manggagamot sa probinsya namin. Pero ang sabi niya, hindi niya na daw matatanggal yung multong sumusunod sa akin dahil sobrang lakas daw ng galit nito. Ang pinakamalala, nagpa-check up ako at sabi ng doktor, may psychosis daw ako. Yung tipong hindi ko na raw matukoy kung alin ang totoo at alin ang hindi. Hallucinations lang daw lahat. Pero hindi ako naniwala, Sir Van. Sukong-suko na ako at hindi ko akalain na pati si Romel sinukuan na rin ako. Pagbalik ko sa bahay, wala na siya. Wala na rin yung mga gamit niya. Hindi ko na siya makontak. Pero ang sabi-sabi, bumalik siya sa pamilya niya. Ngayon mag-isa na ako, Sir Van. Anong dapat kong gawin? Hindi ko naman pinatay si Sita. Pero bakit parang sinusundan niya ako? Hindi ko naman kasalanan na namatay siya. Tulungan niyo sana ako, Sir Van. Hindi ko akalaing darating ako sa point, Sir Van, na kapag lupa na ang usapan, wala nang kapatid at wala nang kadugo. Dahil sa panahon pala ngayon, mas importante pa ang lupa kaysa pamilya. Ay, Sir Van, good evening sa'yo at sa mga listeners mo. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Ina, 25 years old, at kasalukuyang nakatira dito sa Mindanao. Pero ang probinsya ko ay sa Nueva Vizcaya at doon nagsimula ang lahat, pati na rin yung trauma ko. Bago pumanaw ang nanay ko, inayos na nila ang titulo ng lupang ipapamana sa amin ng kapatid ko. Ang problema, hindi pantay ang hatian. Sa akin napunta ang 1.5 hektarya, habang ang kapatid ko naman ay 1 hektarya lang. Kalahating hektarya lang ang dinagdag sa parte ko. Pero hindi ko akalain, nasa kalahating yon, doon na ako babaliktarin ang sarili kong kapatid. Noong kinausap ako ni Mama tungkol sa lupa, sabi niya kilala na raw niya ang ugali ng kapatid ko. Gahaman daw yun sa pera at gahaman din sa lupa. Kaya imbes na pantay, mas pinalaki nila ang parte ko. Dahil alam nilang ako ang mag-iingat at hindi ko raw hahayaan na mapunta yon kung kani-kanino. Doon na rin nagsimulang magkalamat ang relasyon namin ng kapatid ko. Kung minsan, may naririnig akong bulungan. At kahit hindi ko man direktang nakikita kung sino ang nagpasimula, pakiramdam ko alam ko rin. Pero hindi ko pinapatulan. Hinahayaan ko na lang. Hanggang sa isang gabi, bandang 8:00, kumakain kami ng asawa ko nang makarinig kami ng malakas na pagaspas. Parang ibon, pero hindi ko masasabing ibon kasi sobrang lakas. Paikot-ikot siya sa labas ng bahay namin, lalo na sa bandang bubong. Noong una, hindi sana namin papansinin. Pero maya-maya, may napakasangsang na amoy na pumalibot at pumasok sa loob ng bahay. Tapos may kumalabog sa bubong. May naglalakad-lakad doon kasi palipat-lipat ang tunog. Yung tunog na animo may naglalakad. Lumabas kami ng asawa ko dahil sabi niya may nararamdaman daw siyang kakaiba.
Paglabas namin, inilawan niya yung bubong at doon ako literal na nanginig. May lumitaw na figura, Sarban. Figura yun ng tao, pero may pakpak. Agad akong inutusan ng asawa ko na kunin ko raw ang itak niya at kumuha rin ako ng asin. Kahit gulong-gulo ako, sinunod ko. Pagbalik ko, kinuha niya sa akin ng itak at asin at binato-bato niya ng asin yung nilalang. Rinig na rinig ko yung napakalakas at nakakakilabot niyang pag-angil. Matapos yun, humarap siya. Sarban, halos mawalan ako ng lakas nang makita ko ang napakapula niyang mga mata. Pinagmumura siya ng asawa ko at tinututok-tutok niya ang itak. Sabi pa, bumaba raw ang aswang at magtutuo sila. Pagkaraan ng ilang saglit, bigla na lang lumipad palayo yung nilalang. Mabuti na lang talaga hindi niya kami sinaktan. Sabi ng asawa ko, aswang daw yon at posibleng dayo. Kasi sa Nueva Vizcaya, wala naman daw siyang naririnig na gumagala-galang aswang. Alam ko rin, mas maraming kwento tungkol sa aswang sa Visayas at Mindanao. Kaya lalo kaming nagtaka kung bakit parang dito pa siya napadpad. Kinabukasan, tahimik, walang gumambala, kaya kahit papaano napanatag kami. Pero may isang pagkakataon na umalis ang asawa ko at kinabukasan pa siya babalik. At hindi ko akalain na nung gabing wala siya, doon ulit babalik ang panggugulo. Bandang hating gabi, grabe ang ingay ng mga manok naming alaga sa likod. Akala ko normal lang, kasi minsan talagang nag-iingay sila kahit anong oras. Pero kinabukasan, iba ang bumungad sa akin. Pagpunta ko sa kulungan para magpakain, nakita ko na lang ang mga manok at mga alaga kong bibe. Warak ang mga tiyan. Nagkalat yung iba sa labas ng kulungan at mangilan-ngilan na lang ang nabuhay. Pasalamat na lang kung may 10 sa manok at 10 sa bibe ang natira. Nanlumo ako, Sarban. Hindi ko na malaya na nakauwi na pala ang asawa ko. Tinatanong niya ako kung anong nangyari sa mga alaga namin, pero hindi ako makasagot. Kaya umiyak na lang ako. Kasi kahit ako, hindi ko rin alam kung anong hayop ang kayang gumawa ng ganon. Sobrang sahol. Ang ginawa na lang namin, ibinenta na lang namin ang ilan sa natitirang alaga. Yung iba naman, ikinulong na lang namin sa mas maliit na kameran sa tabi ng bahay para mas mabantayan. Hinala ng asawa ko, yung aswang ang may gawa. Pero nanahimik na lang kami dahil akala namin yun na ang pinakahuli. Nagkamali pala kami. Kinabukasan lang, pagising namin, may mga baboy, kambing, manok at iba pang hayop ang nagkalat sa bakuran. Sarban, warak ang tiyan. Nakabuyang niya ang mga lamang loob at halos buong bakuran, amoy na. Nagkatinginan na lang kami ng asawa ko at umiyak na naman ako kasi parang hindi ko na rin kaya. Ilang sandali lang, may dumating na mga tao. Sila pala yung mga may-ari ng mga hayop na nagkalat sa bakuran namin. Ipinabarangay nila kami at pinamulta kami. Gusto naming ilaban pero paano? Nasa bakuran namin yung ebidensya at nakita na nila. Hindi ko alam kung paano nagsimula yung gulo. Pero isang araw, nakita ko ang asawa ko na may kausap sa telepono. Nang tanungin ko kung sino, isang sagot lang ang binigay niya. Hintayin mo na lang. Kinabukasan, may dumating. Ang Tito Albert niya na isang albularyo. Nilahad ng asawa kong lahat ng nangyari mula nung gabing nakita namin yung nilalang sa bubong. Tinanong kami ni Tio Albert kung may nakaalitan ba kami. At iisa lang agad ang pumasok sa isip ko. Ang kapatid ko. Hindi ko na idedetalye ang ibang napag-usapan namin. Pero sa gabing yun, sumalakay na naman yung aswang sa bahay. Nasa loob lang ako noon, habang ang asawa ko at si Tio Albert ay nakikipaglaban sa labas. Dinig na dinig ko yung hagupit ng buntot na gamit ni Tio. Parang latigo ang tunog. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila sa labas dahil nasa loob lang ako noon.
Hindi ako lumabas dahil natatakot ako sa pwede kong makita. Pagkaraan ng ilang saglit, dinig ko na yung usapan ng asawa ko at ng aswang. At kahit kakaiba yung boses, alam ko agad kung sino. Ang asawa ng kapatid ko. Yung bayaw kong taga Visayas. Dali-dali akong lumabas at nakita ko siyang hubotubad. Umiiyak at humihingi ng tawad. Sabi niya, inutusan lang daw siya ng kapatid ko. Dahil sa pagiging swapang at inggit nito sa akin. Papatayin sana ng asawa ko yung bayaw ko sa sobrang galit. Pero pinigilan ko siya. Hinayaan kong umalis yung bayaw ko. Sa gabi ring yun, ay napagpasyahan na namin ng asawa kong umalis at babalikan na lang ng asawa ko ang mangilan-ngilang gamit. Kinabukasan, bago kami tuluyang umalis ng asawa ko sa lugar, nalaman ko na ang kapatid ko pala ang sumagot sa bayad ng mga hayop. Nagkasalubong din kami sa daan. Nakita ko siya at bala ko sanang magpaalam. Pero nakayuko lang siya at dali-dali siyang naglakad palayo. Sa ngayon, kami lang ng asawa ko at ni Tio Albert ang may alam sa sekreto ng bayaw ko. At kahit hindi humingi ng tawad sa akin ng kapatid ko, napatawad ko rin siya kalaunan. Napatawad ko rin ang bayaw ko dahil aminado siyang ginawa lang niya yon dahil inutusan siya. Pero yung sakit at yung trauma na ibinigay ng kapatid ko sa akin, kahit kailan hindi ko makakalimutan. Iniwan ko ang titulo ng lupa sa barangay. Sabi ko ibigay nila yon sa kapatid ko dahil hindi ko na rin naman kailangan yung lupang yon. Lalo na kung yun ang naging dahilan para maranasan namin ang ganitong poot. Hanggang dito na lang, Sir Van. Sana may mapulot na aral ang mga tagapakinig mo. Ang nasabi ko lang noon, Sir Van, noong panahon na nakagawa ako ng malaking pagkakamali, miyembro din naman ako ng simbahan. Pero bakit parang iba ang pinapaboran ng Diyos? Mapagpalang araw sa iyo, Sir Van, at sa lahat ng listeners na sumusubaybay sa channel mo. Ako nga pala si Rosemary, 30 anyos na ngayon. Dati akong tagapagsilbi sa simbahan at doon ko rin nakasama ang kaibigan ko na naging best friend ko. Siya rin ang unang nag-aya sa akin na magsimba, kaya mas malapit ang loob ko sa kanya. Taong 2020, nabuntis ang kaibigan ko, pero ako hindi. Wala pa silang isang taon ang asawa niya, nabuntis na siya. Samantalang ako, 5 taon na kaming kasal pero wala pa rin. Kaya sobra akong nainggit, Sir Van. Dahil siya, kahit hindi niya hilinging magkaanak, parang ibinigay agad sa kanya. Samantalang ako, dasal ng dasal pero parang walang sagot. May isang beses na inanyayahan niya ako na sumama sa ultrasound niya. Kasama niya noon ang asawa niya. Sa totoo lang, gusto ko pang tumanggi. Naisip ko pa, ultrasound lang naman yon. Bakit kailangan kasama pa ako? Pero sabi niya, best friend niya raw ako at tinuturing niya akong kapatid. Kaya pumayag na rin ako sa huli. Ilang araw pagkatapos noon, nag-chat siya ulit. Magje-gender reveal daw sila. Simple lang naman sa bahay lang nila. Pero may cake at lobo. Inanyayahan niya ulit ako. Nung una ayoko talagang pumunta. Pero dahil best friend ko siya at ayokong magtaka sila kung bakit ako umiiwas, pumunta pa rin ako. Pagdating ko doon, masaya ang mga tao. May mga nakahandang pagkain, may mga pabulong-bulong na hulaan kung boy o girl. Tapos yung asawa niya todo asikaso. At nung oras na ng reveal, pinapwesto nila ako sa harap para daw makasama ako sa picture. Nang lumabas yung kulay at nalaman nilang baby girl, nagpilian sila. Niyakap siya ng asawa niya at nagpasalamat sila sa Diyos. At doon ako lalong nilamon ng inggit, Sir Van, dahil narinig ko yung salitang, "Salamat, Lord." At pakiramdam ko ako yung pinaparusahan. Umuwi ako na mabigat ang dibdib. Hindi pa man tapos yon dahil nung sumunod na linggo,
Sumama pa ako sa ultrasound para i-double check talaga ang gender. Kaso parang sinusubok talaga ako, Sir Van. Pinapasok pa niya ako sa ultrasound room para makita ko raw ang muka. 4D ultrasound pala ang pinili nila. Pumasok ako kahit labag sa loob ko. Pagpasok ko, halos lamunin ako ng inggit. Ang saya nila habang nakatingin sa screen. Tapos ako parang hangin lang. Nang malinaw na baby girl, bigla na lang akong umalis. Hindi na ako nagpaalam. At sa sobrang inis ko, Sir Van, sinipa ko pang sasakyan nila. Tapos pumulot ako ng bato at ikinaskas ko yun sa gilid ng sasakyan. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang tapang na gawin yon, pero ginawa ko. Kinagabihan, bago ako matulog, nagdasal ako. Masama na akong masama, pero nung gabing yon, dahil sa inggit at sama ng loob, sinabi ko sa Diyos, sana mamatay ang anak ng kaibigan ko. Paulit-ulit yon, Sir Van. Tuwing matutulog ako, yun ang laging lumalabas sa bibig ko. At ilang araw lang, parang pinakinggan ang dasal ko. Isang araw tumawag ang kaibigan ko at pinapapunta ako sa ospital. Pagdating ko ron, nakita ko siyang umiiyak. Bigla niya akong niyakap. Sabi niya, wala na raw ang baby nila dahil bigla na lang siyang nagdugo at hindi kinaya ng baby mag-survive. Niyakap ko lang siya noon, pero sa loob-loob ko, hindi ko maipaliwanag kung bakit sobrang saya ko. May ginawa silang munting service para sa baby, pero hindi na ako dumalo. Pagkalipas ng ilang buwan, nabuntis naman ako. Sobrang saya ko noon at halos tumalon-talon ako. Yung kaibigan ko naging masaya din para sa akin. Parang sumagi sa isip ko yung ginawa ko at parang may konting konsensya. Pero pinilit kong kalimutan dahil gusto kong paniwalaan na tapos na yon. Pero sa pagbubuntis ko, doon na nagsimula ang lahat. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako para umihi. Pawis na pawis ako at sobrang alinsangan ng pakiramdam kahit naka-aircon naman kami. Pagbangon ko, hindi ko muna binuksan ang ilaw. Nagmuni-muni pa ako saglit at biglang may narinig akong umiiyak na baby sa paanan ko. Hindi ko lang siya narinig, Sir Van. Para bang may nakikita rin akong gumagalaw-galaw doon. At yung iyak niya ibang-iba. Parang hindi iyak ng normal na sanggol. May diin at may galit. At parang pinapatay ako sa takot. Doon ako nagmamadaling binuksan ng ilaw. At pagbukas ng ilaw, biglang tumigil ang iyak. Pati yung gumagalaw-galaw sa paanan ko na wala rin. Nagtindigan ang balahibo ko. Kaya binabangon ko ang asawa ko. Kinuwento ko sa kanyang nangyari. At nagpasama ako sa CR. Natakot kasi ako kahit na iniisip ko na baka guni-guni ko lang yon. Hindi na ako nakatulog. Siguro nakaidlip ako bandang 5:00. Pero doon naman ako dinalaw ng panaginip. Sa panaginip ko, may karga-karga akong bata. Kakaiba ang mukha niya. Duguan siya at pumipiglas. Gusto ko siyang itapon pero hindi ko siya maitapon kahit anong pilit ko. Habang tumatagal, unti-unting nagbabago ang mukha niya. Kumulubot tapos nagkaroon ng pangil. At sa panaginip ko, pinatay niya ako, Sir Van. Yun lang ang natatandaan ko bago ko maramdaman na may gumigising sa akin. Pagdilat ko, niyakap ko agad ang asawa ko. Tapos sinawakan ko ang tiyan ko at umiyak na lang ako ng umiyak. Dahil sa takot, sa puyat at sa stress, hindi ako halos nakakatulog. Hanggang sa 7 months pa lang ang dinadala ko, napaaga ang panganganak ko. Mabuti nga nag-survive siya. Isang araw, dumalaw ang kaibigan ko sa bahay. Sabi niya, may gaganaping death anniversary sa bahay nila para sa baby nilang dalawa. Kahit nahihiya ako, sinabi ko sa kanya ang lahat ng ginawa ko nung buntis siya. Inamin ko yung inggit ko at inamin ko na ipinagdasal kong mamatay ang anak niya. Halatang nagulat siya, Sir Van. Pero kalaunan sinabi niya ayos lang daw. Sabi niya, siguro kahit hindi ko ipagdasal,
Kung talagang mawawala ang baby niya, wala rin silang magagawa. Nung death anniversary, may mini service sila para sa baby. Doon ako nag-testimony, Sir Van. Hindi ko na kinaya. Parang may bumabara sa lalamunan ko. Tapos nanginginig yung boses ko habang umaamin. Sinabi ko yung totoo. Pati yung mga dasal na hindi dapat dasalin. Humingi ako ng tawad sa kaibigan ko at humingi rin ako ng tawad sa Diyos. At nung natapos ako, parang may nabunot sa dibdib ko. Parang biglang lumuwag yung paghinga ko. Pagkatapos nun, unti-unting nawala yung panaginip ko. Wala nang bumubulabog sa akin. At mula noon, naging normal na ulit ang pagtulog ko. Nabuntis din po kalaunan ng kaibigan ko at kinuha nila akong ninang.